interest. Alam, nauwi tayo sa Oo. walkout. Ay, yes. Senator, ano po reaction nyo na diversionary nakita daw po yung application nyo na no election sa 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga Noon pa, congressman, oo. narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon. Hindi siya Sinungaling eh. Inamin nila sa mga TV, sa mga bawat interview, nagsasalita sila on the record. Tapos ngayon hindi nila inaamin, nagsisinungaling. Naka-ano na nga naka-record na nga sa social media eh. Tapos todo deny pa rin, ang kawalang hiyaan lang niya. bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa Hindi. naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Oo. At ayan, mga kababayan at mga kapads press, at ayan na nga ba, ang sinasabi ko nung una ay nagpalabas po ng video si Manang Aimee na ikinagulat ng buong minority at naitbulaga, especially si lalong-lalo na si Tuta Soto. Diba? In fairness, nagulat rin ang mga ibang taong bayan sa inilabas ni Mangga, Senador Amy Marcos, na siya namang ikinapikon ni Balimbing Mix Subiri. Kaya matatandaan natin kung si Mix Subiri ay desperado. Baga, ito ay dahil sinugal niya ang boto niya sa minority na akala niya ay mananalo. Ang binotohan niya nung araw na mag-attempt muli na makuha ni Tuta Soto ang Senate President mula kay Senate President Alan Peter Cayetano. Yan po ang talagang maliwanag na nangyayari ngayon kay Mix Subiri. Desperado, diba? Ibig sabihin na nagsugal siya ng boto niya, kaya ngayon galit na galit siya. Na napahiya nga diba? Kitang-kita sa video na eto kaya nang nagagaliti siya sa pagsisiwalat ng video tungkol sa may itim na balak o balakid ng minority na balahurain ang Chacha o maging CONAS, Constituent Assembly. Maliwanag po, di ba? Kaya actually, matagal na yan na base sa ibinulgar ng video ni Senador Amy Marcos. Dahil nga sa pikon na sila, ay gumawa sila ng strategy. Dahil nga pikon na sila. Na yun na nga, nag-walk out sila. Ito yung ganap kahapon. Na kumbaga sa palagay kaya nila, makakakuha sila ng simpatya na galing sa taong bayan. Di ba? Ngayon, ano sa palagay ninyo? Para sa akin, ang strategy nila ay isang scripted. Na lahat yan ang ganti nila sa bidyong inilabas ni Amy Marcos. Basic, mga logic, di ba? Kung i-analyze mo. Ang tanong, bakit nagpapaiwan si Tuta Soto nung oras na yun? Di ba? Dapat sumama siya sa elevator, di ba? Ngayon, para pigilan ang pagtuloy ng session ng araw na yun at magbotohan. Kaya kumontra si Tuta Soto. Pinauna niya yung mga kasama niya, sige, mag-walk out kayo. Strategy natin to. At ako magpapaiwan para kung ano may mangyayari na botohan o kung anong itutuloy mang botohan sa session, ako na ang bahala. Loko, di ba? Siyempre, ibabase ni Tuta Soto ang roll call at attendance na magiging excuse ng mga nag-walk out. Pinaglaban niya, di ba? Style ninyo Tuta Soto, bulok.
walk out pa kayo, kunwari pa, may lalabas sa taong bayan na sila ang api. Pinalalabas nyo sa taong bayan na kayo ang inaapi. Samantalang nung kayo ang umawak, noon, wala sa direksyon ng Senado na puro pamumulitika ang inaasikaso ninyo, di ba? Kaysa sa toong issue at pahirap sa taong bayan. Hindi ninyo pinapansin ang lahat ng problema ng bansa. Etong si Erwin Tulfo, gusto na niya ipa-arresto ang ibang senador. Na imbis na proteksyonan niya, ang kabaro niya sa senador ay lalo niyang nilalaglag sa kumunoy. Isang tunay na kalaban ng taong bayan ko si Erwin Tulfo. Desperado siya dahil sa involved sa maleta. Dahil sa madadoubt siya sa aligasyon ng 18 Marines. Diba? Kaya ito po, no, nagpa-press con po si Senador Amy Marcos. Diyan po sa Kamuning. Kaya lahat ng mga nangyari, ipapaliwanag niya. Diba? Kaya wag po tayo titigil na balahurain o ibahin ang CONAS. Ibahin ang tsa-tsa. Dahil ang balak nila, ma-extend term, kung sakaling magtuloy-tuloy sila sa term nila, diyan sa Senado, diyan sa pagka-president, diyan sa Kongreso, tuloy-tuloy din ang niyan, mga hakot ng pangurakot. Sa totoo lang, talagang hirap na bagsak na ang ekonomiya natin dahil sa pangurakot nila. Tapos 3 taon, mag-aanok sila, mag-extend ng term nila. Talagang talagang mga buhaya talaga. Walang kabusugan. Talagang gusto pati yung extension nila gusto pa nilang kunin. Hindi na sila hindi na sila nabusog sa 3 taon nila. Hindi na sila nabusog sa 6 na taon nila. Gusto pa nilang ma-extend. Lalong-lalo na to si Subiri. Na to tapos na to Ngayon, kaya kunyari pa yan. Pero alam niya na siguro yan na ma-extend ang kanyang pagka-senador. Diba? Laglag na siya sa Mindanao Laglag na siya Hindi na siya iboboto ng mga taga Mindanao. Sa totoo lang. Kaya pa yan po, no? Bago po natin ituloy ang video ito, ay welcome po muna sa aking channel. At heto. At muling nagbabalik ang inyong lingkod, Pats Press TV. Kaya panoorin po natin ang video ito. Pangulo sa 2028, iniiwasan ng todo. Na, Grabe, di ba? O yan. Impeachment, mga issue ng kung ano-anong Noel, nakakasira talaga ng isip yun Thank you, Senator. May maraming tanong dito, at I think 5 ng tanong dito about Noel, yung controversy, na sa tingin niyo talaga wala nang chance yan kasi na pinag-usapan ninyo, dininay ng mga ibang politiko. Do you think wala na itong plano o may chance pa? Meron yan. Maniwala ako. Yung election. Anong chance sa tingin niyo? Mga buhaya yan Hindi titigil yung mga yan. Maniwala at sa maniwala tayo. Malamang at sa malamang. Hindi titigil yung mga buhaya kasi. Well, sabi nga nung isa mahiya naman kayo. At pinag-withdraw sa akin yung video, offensive daw yung video. Hindi ko naman maintindihan. Rin bahagi nun ng offensive dahil wala na, napanood na yung mga interview nila, yung mga footage na galing naman sa kanila, napanood na ng taong bayan. Offend daw sila. Sabi ko, okay lang. I-withdraw ko, basta mangako kayo na walang term extension. Tuloy ang eleksyon ng 2028. Nagtaasa naman ng kamay, kaya sabi ko, i-withdraw na lang kung yun ang problema. Basta mangako kayo. Ngayon, siguro maalingaw-ngaw yung pangako na yan. Pag hindi pa isinatupad, alam na natin kung sino may sala. Pero napakapangit talaga nung term extension na napaka self-perpetuating, self-preservation ang pakay at totoo yan. Mas pangit ang term extension kesa sa video na pinalabas niya. Diba? Parang takot na magkaroon ng ibang kandidato, ibang pangulo sa 2028. Iniiwasan ng todo. Nakakatakot talaga. Sabi ko na yan nung pa Kasi kung saan-saan ko yan narinig ko yan nung ba sa Kongreso, sila nauna dyan Kasi nung pinag-uusapan yung impeachment at yung mga boto dyan, marami silang incentive.
May incentive na cash, 20 million. May incentive na infrastructure projects, 200. May 250 million pang pangako. Pagkatapos nun, yung ikatlo, wag daw kayo mag-alala sa eleksyon. Kasi takot na takot yung mga Visayas and Mindanao. Ayan, alam yan ni Attorney Freddy. Ganun din, takot na takot din yung iba na suportado ng iglesia. Talagang nakakadiri ang mga minority na to, no? Lalong-lalo na dyan sa Kongreso. Hindi raw sila takot sa, yung babaeng si Zamora. Nakakadiri talaga, di ba? Nakakadiri itong babaeng to. Sa pagmumukha na lang, grabe. Kapal na mukha. Hindi raw siya natatakot sa eleksyon. Yung pala, eto, inulgar ni Amy Marcos. Sabi nila, huwag kayong mag-alala dyan. Walang problema dyan sa iglesia at saka sa bismin. Kasi, ang tutumpukin, chat siya. Papalitan Chacha, ng Constitution. grabe, di ba? Hindi manalo-nalo sa kanilang plano. Ay, thank you. Hello. Ay, nakita ko si Miss Sandra Aguinaldo nandiyan pala. Baka may tanong ka? Oo. Bumata ka. Bumata si Miss Sandra Aguinaldo. Oo. Sandra, nagte-text yan eh. Yes. Oo. Oo. Customer namin. Yes. Pero Any minsan question? wala pang sagot kasi hindi pa nangyayari eh. Oo. Baka pwede. Oo, Apa. Yung following what happened na lang po last night, dahil nga po, meron pa po walk out over the debate on changing the rules of the Senate to allow teleconferencing and video conferencing na po. So ano po nakikita nyo, moving forward, sa Monday po, mapapag-usapan na naman po ba ito, and do you see further siguro scenes or scenarios like this on Monday? Huwag naman sana. Parati kaming sinisisi na ibinaon daw namin ang dangal ng Senado. Ang totoo, nawala ang dangal ng Senado Nung nung sila. pinagtatakpan yung mga mastermind ng flood Oo. control. Nung hininto yung blue Yes, ribbon, yes. doon talaga nabaon yung dangal ng Senado. Aminin natin. Hindi ito si Pinky Lacson, si Boy Tago, siya ang totoong salarin kung bakit nawala ang dangal ng Senado. Kasi makapal ang mukha, pinapaimbestigahan na, ituloy na ang investigasyon sa Blue Ribbon at ang kapal ng mukha nakakadiri. Gawa ng nag-hostage na pirmahan na raw ang partial report nila. Diba? Yun ang malingaso sa taong bayan eh. Itong mga takbuhan, sigawan, alitan, bardagulan, sabihin natin, hindi naman yan eh. Yan na lang ang offshoot ng ugat ng problema na hindi matuloy-tuloy yung flood control. Pagkatapos, lumala pa from flood control, naging chacha pa at term extension. Doon naman talaga nababaon ang aming institusyon ng Senado, ng inyong Senado. Doon talaga Yun, napagmitingan siguro nila na yung tsa-tsa na yan ay hindi na nila matanggap. Kaya muli silang nag-meeting at nagbutuhan dahil nga sa tsa-tsang yan. Talagang nakakadiri na eh. Ang kapal na mukha, pinagtatakpan na yung mastermind, humihirit pa. Yung tsa-tsa na ang gagawin nila. Alam kasi nila, hindi sila mananalo kay Sara eh. nagkakaproblema. Ngayon, kung ano ang itutuloy, inaasahan ko na mag-uusap-usap sa mga susunod na araw at sana magkasundo na kasi hindi naman maganda itong sila na ang nagsabi ng napaka-unparliamentary na kulong na ang dalawa sa inyo. Kaya pinagpipilitan ninyo. May ganun eh. Hindi ba unparliamentary at offensive naman yun? Ikalawa, sila pa yung nag-walk out. Sila pa ang meta pang mag-walk out. Tama ba yun? Kapal na mukha, Kaya oo. eto nga, sana magkasundo na yung dalawang panig. Titiisin na namin sila. Tiisin na rin nila kami. Pero Oo, wag naman ganun. magtiisan na Pag lang sila, kayo. pwede. Pag kami, hindi pwede. Hindi Oo. naman tama yung ganun. So, magkakaukus pa, hindi ko sigurado, supposed to be bukas, pero parang magkakamiting pa ng bukas ng gabi at magdidesisyon kung anong mangyayari by Friday. So, tignan natin, sana magkasundo na sa lalong madaling panahon dahil para sa akin, gusto ko natutukan ng trabaho at lubayan na itong mga issues na pampolitika na hindi naman magdudulot ng karagdagang pagkain, ng gasolinang abot kaya, ng kalusugan para sa lahat. Follow up lang, do you see, anything happening between now and Monday that would change siguro yung conditions ng pag pinag-usapan niyo po ulit ito sa Monday? Ako yung si Hope Springs Eternal. Kaya inaasahan ko na kahit papano, we'll be able to go back to work. It's important. 1 linggo na lang kami. Kung tutuusin, 3 araw na lang natitira eh. Magre-recess na kami ng June Naku.
Tapos na yun eh. 3 araw na lang Grabe. natitira, nagkakarambola pa eh. Tama ba yun? Kaya 3 araw na. Ang dami pang nakasalang. Meron pa tayong crisis at emergency na hinaharap. Ang nakatutok lamang, ang tinututukan lamang, puros politika. Eto Walang kwenta ang minority. Sila yung nagpapagulo sa Senado. Di ba? Panay ang pamumulitika na nila eh. Kumbaga bardagulan ang gusto nila para mabawi. Hindi sila tumitigil hanggat hindi nasa kanilang liderato ng pagka-SP. Yan ang talagang ayaw nilang matanggap talaga. Di ba? talaga nakakahiya ito sa ating bansa. At Talagang ito talaga nakakahiya. nakakahila ng dangal ng Senado. Sila yun, mga minority. Yes. Do you expect any changes sa composition ng majority sa susunod ng mga linggo, papasok na linggo? Considering na by Thursday ay meron lang na pagsasampatan ng kaso kay Jimmy Estrada. Yun nga ang naririnig namin, ang dami-daming kaso. Ilan na ba? Pati si Senator Marcoleta, ayan, kahapon may Kinakasuhan. announcement na naman. Pagkatapos si Senator Jinggoy, Senator Joel, Senator Cheese, yung dalawang Villar, si Camila Si at si Mark Bongo. Villar. Isang katutak na talaga yung kaso eh. Inuubos yata kami sa kaso, tapos nakatenga pa na may ICC warrants na susunod. Kaya si Senator Bongo daw, nasa listahan na naman. Pananakot ba to o pang-aapi? Hindi ko na maintindihan. Palibasa, hindi sila nanalo dyan. Nakailang beses na papalit-palit yung Senate President. Bakit Oo. ganito katindi? Noon naman natalo kami. Hindi kami bumoto kay Senator Tito Soto. Wala naman umalma eh. Quiet lang kami. Kahit tinanggal lahat ng aming committee, ayos lang. Nagpasalamat pa rin kami. Kasi naniniwala kami sa proseso. Hindi kami kapit-tuko sa posisyon. Pero ngayon, bakit ganito? Hindi naman nangyari ito dati. Alin? Yes, pupursigihin namin yung pagboto sa Zoom. Nakita naman ninyo, nung panahon nila, nagpila naman si Senator Ontiveros, si Senator Soto, Senator Ping, Senator Kiko Pangilinan. Nung panahon naman na may nakakulong o hinuhuli sa kanila, pagkaalala ko, Senator De Lima at Senator Trillanes, nag-motion rin naman sila na mag-remote voting. Bakit ngayon? May remote participation. Nagtataka ako ngayon kung bakit Ayaw nila. tutol na tutol sila dyan, nag-walk out pa. Grabe. Meron naman silang pinagpa-file noon, andito Oh, may na. history naman Nakita ko, pala kaya eh. ako nagtataka. Eto, Maloko talaga. Kung yung ginawa nila noon, tapos ngayon ayaw nila ipagawa. Diba? Talagang masamang-masama talagang ugali nito ni Tuta Soto. may No? mga Resolution 658, andyan, ang dami, Resolution 51, may mga resolution sila noon dati tungkol sa remote participation. Bakit Oo. ngayon tutol na tutol? Hindi ba dapat patas? Thank you. Just to Yes. follow up on that, perhaps Yes. the thing that would set it apart is dahil may parating po na impeachment trial. Ano po? So nakikita niyo po ba na ang kung magtatagumpay po yung pag-change ng rules, ay syempre po makakalok po doon yung mga ibang kasamahan sakali nga po matuloy na sila po ay arrested. At maaari silang bumoto. Tama po ba? The Senate has great leeway in the Constitution and upheld repeatedly by the Supreme Court in formulating its own rules for impeachment. Ang Senado mismo ang gumagawa ng kanilang mga patakaran para sa impeachment. Kaya, kung mag-agree ang Senado na ito ang karapat-dapat, pwede naman talagang gawin. Wala namang bawal dun eh. Kaya pinagtatakahan ko, napakarami na ng president dyan. May president rin sa walkout. Alam rin natin na yung Korte Suprema, nag-ruling na rin dyan na pwedeng ituloy-tuloy ng rump session. Kaya nagtataka ako, mas marunong sila. Yung iba nakakatanda sa amin, sa karanasan at sa edad. Abay, bakit nagkaganon? So ano yung process? Kaya nga yung pag-iisip ng mga sinasabi mo, Amy Marcos, kung sino man yung mga matatandang yun, paurong ng isip, gawa ng natambakan na ng mga maleta sa utak nila. Natambakan na ng mga pera, ang utak nila, yun. Paurong na sila. Gusto na nilang umuwi. Para mag-apply din siya sa impeachment court po. Yun na nga ang dapat tatalakayin. Hindi pa nga napapag-usapan yung detalye kung ano yung remote, ano yung botohan, kung ano yung Oo. participation. Lahat yan hindi pa na-define. Kaya nagtataka ako kung bakit Huwag ka na magtaka kasi scripted yan. Gawa ng plano na nila mag-walkout sa habang hindi pa nalilinawan. Plano na talaga nila, scripted na talaga yan. Pag-walkout nila. Kumbaga sa pelikula sila na talaga yung bida gusto nila. Diba?
para sila yung maging api sa nangyayari. Hindi na nila inintindihan, wala silang kumbaga wala silang idea dahil hindi sila lumalaban ng patas. Wala silang bala dahil talo sila sa debate. Hindi sila marunong makipagdebate. Yun ang ayaw nila. Kaya dinaan nila sa pag-walk out. Diba? Rizal Taberos, ang hirap sa'yo, wala kang legal background. Yun ang sinabi sa'yo ni talagang totoo. Yun yung talagang totoo. Masakit na katotohanan na wala kang legal background, sabi ni Marcoleta. Kahit nag-walk out, wala pa namang pinag-uusapan. Very interesting. Alam na, uwi tayo sa Oh. walk out. Ay, yes. Senator, ano po reaction nyo na diversionary tactic na daw po yung application nyo na no election sa 2020? Sino ba nag-a-allege nun? Kasi narinig naman ninyo ang nangyari. Galit na galit sila, sabi nila, unparliamentary. Pero sa hunot dulo, inamin nila na pinag-usapan talaga. Inamin nila yung meeting, inamin nila yung date at saka yung location, inamin nila yung mga nandun. Ano ngayon ang sasabihin na invento ko? Inamin nila eh. At narinig ko na yan noong pa sa mga Noon pa, congressman, oo. narinig ko rin sa ating mga iba't ibang opisyal sa administrasyon. Hindi siya Sinungaling eh. Inamin nila sa mga TV, sa mga bawat interview, nagsasalita sila on the record. Tapos ngayon hindi nila inaamin, nagsisinungaling. Naka-ano na nga naka-record na nga sa social media eh. Tapos todo deny pa rin, ang kawalang hiyaan lang niya. bago. Kaya kung sabihin na diversionary, nakakatuwa Pwede. naman kasi inamin naman nila, ginawa talaga nila. Oo, hindi basta-basta yung video eh. Si Arlie, ng Totoo Manila eh. baka may tanong. Yes po. Feel free to ask any question. Yes. Ang totoo yung sa impeachment, Yes. nung nagkaroon nga ng paglusob ng Senado nung May 13, nag-iintay nga kami dun eh. Nag-aantay kami. Hindi nga diversionary. Nakatutok kami lahat doon. Nagkakaupos kami. Pinag-uusapan kung anong gagawin sa impeachment para maging transparent, maliwanag, mabilis, maayos. At inabangan nga namin yung articles of impeachment. Kaya late kami, alas 7 na, nandun pa kami. Nagtatambay kami, paano? Inaantay namin at sinisigurado na matanggap ng maayos yung articles of impeachment ng Senado. Kaya nandun kami eh. Wala kaming balak talagang upuan, yung sinasabi na pagtatakpan. Nag-aantay nga kami, tinatanong ko nga, bakit hindi dumating ng May 11? Bakit May 13 pa? Dalian na ninyo para walang masabi yung tao. At gustong-gusto na namin talakayin yan. So, meron na tayong provisional schedule for the impeachment, for the submission of the answers of the respondents. Tapos yung presentation ng prosecutors, may pre-trial conferences hanggang June 15. At nakatakda na yung Dami. trial mismo ay Tambak. mag-uumpisa ng July 6. So medyo maayos yun. Sana hindi ganong mahaba. Pero yun nga, 4 kasi ang articles of impeachment. Kung maalala ninyo, yung kay Justice Corona, iisa lang yung article of impeachment at nagtagal ng lampas 3 buwan. So, Grabe, eto nga, tagal niyan. inaasahan namin na mabigyan ng pansin to. At sinasabi nga namin na kailangan, kahit may trial ongoing, pag nag-umpisa yung Senate, magbubukas rin ang sesyon. So morning and afternoon, todo tutok tayo dyan. Senator, marami nagtatanong dito, with the more independent Senate leadership now, tuloy na ba talaga ang flood control investigation? Kasi maraming galit yan na galit dapat sa flood matuloy. control. Sabi, 1 trillion ba ang nabuhos dyan sa walang nangyaring flood control? Sa tingin niyo, tutuloy talaga yan? Yes, inaasahan ko na yan talaga ay tututukan. Pagkat hindi matapos-tapos yung topic na yan at Kaya ito, Erwin Tulfo, mag-umpisa na ang Blue Ribbon. Handa-handa mo na ang puwet mo. At umupo ka na dyan. Diba? Kaya yan siguro nang gagalayti at nag-walk out eh. Dahil nga gusto nilang matigil na ang Blue Ribbon Committee sa pag-iimbestiga ng flood control. Isa yan sa pinagkakaanuhan ni Tito Tasot at ni Lacson eh. Napaurong ang isip, pinag-cover up nila para sa mga mastermind. Yan ang talagang susi. Dapat umpisahan na. Taong bayan, naiinip na. Diba? hanggang ngayon, wala pa rin mga mastermind.
na nahuhuli. Hindi naman tama siguro yon. Kaya kinakailangan talagang pusihin natin kung sino man abutan yan. Kung kamag-anak ko, pinsan buo ko, kapatid ko, pamangkin ko, sorry na lang, wala tayong magawa. Talagang sundan yung ebidensya. Sana mapatawag na si Sergeant Gutesa, yung 18 Marines, si Tri Gibb, sina Martin Oo, yung mga Romualdez. yan. Kailangan tawagan na makapagsalita sila para sa kanila rin yun, para maipagtanggol nila yung sarili nila kung sakasakali. Kaya Oo. ito nga, yun ang naming Pag oras na nagsinungaling sila, makukontempt sila. Senador Pia Cayetano. Yari sila. Alam namang lahat kung sino yung nagsisinungaling at hindi. yun ang gusto namin talagang mangyari. Pero ang problema kasi, first time yata ito, nagarapalan ang pakikialam ng ehekutibo sa legislative. Kung babalikan natin yung aral natin sa social studies, maliliit pa tayo, elementary pa lang tayo, Separation. 3 separate, distinct, and independent branches of government that remain co-equal. Yun ang turo sa atin Ano nangyari dito? Pinapakialaman kung sino-sino, pati yung justice, pinapakialaman rin at sinisita pag hindi gusto yung hatol. Nagiging labo-labo na ito Hindi pwede yung ganyan. Kailangan respetuhin natin yung saligang batas. Kung hindi kandidato ng ehekutibo ang nanalo bilang Senate President, ditiisin natin, makisama tayo, ganyan talaga. Ganyan talaga. At wag naman pakialaman yung ating justice na yinuyurakan na sa pagkilala ng ICC. Yan ang problema. Para namang sinabi na failed state, inamin na natin, hindi natin kaya mamuno sa sariling bansa. Ano ba naman yun? Meron pa namang mga korte sa Pilipinas, kompleto pa naman ang mga abogadong magagaling at maayos naman ang pagsunod sa batas kung bibigyan lang ng pagkakataon. Senator, meron mo mga nabalikan nakaraan na si Mayor Magino ay naitalaga bilang Secretary ng ING. Ito pinangalanan ko dati, hindi natin ko ni Duterte na ito sa drug business. Ano ang nakikita niyo rito? Well, hindi naman tumakbo dito si Jed Mabilog, hindi naman tumakbo na nakaraang eleksyon. Ang inaantay yung mga natalo nung nakaraang eleksyon, lumampas na yung 1-year ban, appoint. kaya naitala na yata si dating Senador Francis Tolentino bilang DOLE. Inaantay din, inaabangan din si Secretary Abalos dati kung saan siya mapapaupo. At yung iba pang mga haka-haka, hindi ko alam. Pero marami talaga nag-aabang pagkat yun nga, magkakaroon daw ng shake-up. Kaya lang, ito nga, dati pinag-resign naman sila lahat, naibalik naman halos lahat. Kaya tignan natin kung ano talagang pagbabago ang mangyayari. Pero May na ngayon, kaya yun nga, paso na yung 1 year, di ba? Yung 1-year ban. So, inaasahan na may pagbabago talaga. Well, unang-una nga, tutukan na yung tunay na problema ng bansa at solusyonan na itong Iran war fallout na napakatindi ng epekto sa ating bansa dahil 98% tayo dependent sa Middle East oil at 2/3 ng ating coal-fired plants talagang imported pa rin ang coal. At alam natin na panaytirik na sa Visayas at Mindanao ng mga coal-fired plant sa katutak na brownout sa Visayas at Mindanao. At eto nga, yung problema ng gasolina, ng diesel, ng magsasaka, na walang fertilizer, ang abono, yung urea, hindi lang mahal, wala pang mabili. So ang daming problema na totoo, na hindi naman kailangan na mapunta sa politika. So yun ang unang namin gustong tutukan. And we certainly want to put the impeachment aside so that we can move forward with this very, very serious emergency that's confronting the nation. Then, good morning. 2 points, 2 issues lang po. First, could you comment doon sa sinabi ni Ombudsman na inahanda nila ang grandest case against Speaker Romualdez? May grandest case. Hindi ko narinig yun. Pero sana magkaroon na tayo ng liwanag kasi napakatagal na nito kung tutuusin. Kailan ba ito nag-umpisa? Tagal na Parang higit pa sa baby 9 months na, mag-iisang taon na, inip na yung mga tao na parang nakalusot ang mga salarin. Wag naman ganito kasi puros na lang mga junior officials ng DPWH, mga kontratista, mga kung sino-sino, na kung tutuusin, pinag-utusan lang daw silang lahat. Di ba? Yan nga yun. Ang mas masakit pa niyan, yung mga sinuli nilang pera, puro barya lang sa kanila.
Hindi lahat ng mga kinurakot nilang pera ay nasimot. Dapat sinisimot yun at sinasauli nila. Kaya yan nga ang masakit eh. Sino nag-utos? Yun ang kailangan talagang tumbukin. Kung merong lalabas, sana nga lumabas ang mga kaso kontra sa mga mastermind na sinasabi at hindi naman yung mga senador. Hindi ko nga maintindihan eh. Ang layo-layo eh. Yung flood control, kung saan-saan na nakita, napunta naman sa Davao ang investigasyon. Ayun. Tapos, nagmula daw sa Kongreso yung mga insertions, ang mga senador naman ang kinakasuhan. Parang yun ang diversion na nakikita ko. Nakakalito eh. Kung bakit nauuwi sa kung saan-saan. Second issue, Senator, tatanggapin niyo ba maging majority leader at kung hindi, sino yung ipopose ng majority na magiging chairman ng Rules Committee? Tatanggapin ko sino? Tatanggapin niyo po ba kung kayo ang maging majority leader? Ay, ayoko kasi maging majority leader eh. Sinabi ko na, inaalok sa akin kasi walang may gusto mag-majority leader. Aminin ko na. Kaya Matrabaho pala si at ang hirap-hirap lalo na ngayon. Kaya pala tinanggap pa rin ni Villanueva yung majority leader. Sa bagay wala pang majority, di ba? Pero siya pa rin ang OIC na tumatayong majority leader dahil gamay niya na pagiging majority leader, di ba? Na maiinit ang ulo ng mga tao. Kasi makikisuyo ka, makikiusap sa kabila, tapos nakatayo Oo ka, nga naman. nakasalang ka lagi doon. Ang hirap-hirap talaga ng trabaho. Ang hirap palang ganun. Pinagpipilitan namin na si Senator Joel Villanueva, Oo. humaharap rin ng tao yun ng kaso, kaya nagmamakaawa, wag naman, at talagang hirap na daw yung asawa niya, nakatutok daw sa kanya lagi yung mikropono. Ako naman, sabi ko, Grabe, alam naman ninyo, hindi ako pwede, mainit ang ulo ko. Ayoko nakikiusap dyan, hirap na hirap ako dyan. Ako pang pagtutuunan ninyo ng rules, ng pakikisuyo, mahirap sa akin yan eh. So sa ngayon, ang acting si Joel pa rin, nagbo-bolt in rin si Jinggoy, maraming tumutulong naman. Sino kaya, Sen? Pero lagi nakatutok kay Joel Villanueva. 'Di ba? Kumbaga noon pa naman gamay na gamay niya na eh. Kaya siguro tanggap niya na rin dahil medyo may experience eh. Yan nga ang experience niya. Hindi ko pa alam. Tulad ng sinabi ko, wala kasing may gusto ng majority, lalo na ngayon na high blood lahat eh. Ang hirap talaga na mapanatag ang kalooban ng lahat, magkasundo. Napakahirap. Nakita naman ninyo, nag-walk out pa. Oh, kung nakikita nila yung pagmumukha ng minority, sino ba namang hindi ma-high blood dyan? 'Di ba? Lalo na itong si Kiko Pangilinan. 'Di ba? Paputi-puti pa ng buhok sa harap. Senado, tulad ng matinding division, may suggestion o pahayag mo si Senador Pantilo Lacson na ang pagkakapag-unite daw ng Senado ay gawing Senate President si Senador Sherwin Gatchalian. Palagay ko, hindi naman sang-ayon yung nakararami. 13 kami, solid kami. Yung 11 iba naman yun. Kung ano yung kandidato nila, minority pa rin yun. Do you think may yung 13 majority ay 13 pa rin? Dapat naman. Kami, solid kami. Yun nga lang, yung kinakasuhan, yung Oo. hinahabol, kung ano-ano talaga ang nangyayari, yan ang problema. Problema si Mig Subiri, no? Gusto sumabit sa kanila. Pero, tinatansya niya muna, kaya siya nag-abstain. Noon. Ngayon, nag-abstain muna siya, di ba? Kung saan yung malakas, dun daw siya eh. Yun yung sinasabing ugong-ugong noon na isang senador. Di ba? Ngayon, sinugal niya. Kung dun siya sa minority, kumanig, yung dating majority. Di nanalo ang majority ngayon. Yari ka ngayon, Mitsubiri. Yari ka sa Mindanao dahil balimbing ka. Palibasa nga, buo kami, siguro may nagnanais na buwagin. Ano yung mga kinakausap doon sa mga Maraming nakikiusap, hindi lang senador, hindi lang kapwa senador, maraming opisyal sa gobyerno nakikialam, marami pang kung sino-sino na mga nakaupo sa palasyo na nakikisuyo. Talagang marami. Kaya nagtataka nga kami, kasi noon, hindi naman namin binoto si Tito Soto, pero tanggap na tanggap namin, nung naging Senate President siya, wala namang problema. Walang ganito na sungkitan, sulutan, kung ano-anong announcement sa media, pati ba naman yung mga press natin, nagagamit sa ka-announce ng kung ano. Eto, no?
ba't hindi nila nakita sa loob ng Senado ang pagiging inutil o pagiging hindi magandang leadership ni Tuta Soto? Samantalang sa social media, yung mga pinagsasabi niya at pinagngangaw niya na talaga namang ikinaasar ng taong bayan, nakikita ng taong bayan. 'Di ba? Na kung ano yung merong pagka-leadership na pangit, si Tuta Soto. Pero samantalang sila diyan, bakit ang tanong ba't hindi nyo nakita? Kasi hindi kayo nanonood ng social media. Doon yung makikita kung ano yung mga pinagsasabi ni Tuta Soto na pangit talaga. Ang maliwanag, kung wala kang boto, tahimik muna, trabaho muna. Oo, hindi nag-iingay. Akala nila malakas pa rin sila Meron kasing darating na foreign visitor, ang Pangulo ng Vietnam ay pupunta sa Senado. Siya ay Naku. bagong Pangulo at napakahalaga sa atin ng Vietnam para sa akin, alam na alam ko. Oo, kasi number one lumalakas ang, supplier ng bigas ng Pilipinas. Oo, Talagang Vietnam. kinakailangan nating kausapin ng maayos. Kaya bibigyan muna natin ng honors, pagkakataon na magsalita, konting dialogue, at pagkatapos nun, magsesesyon kami ng normal. Sa presidente ng Vietnam, Grabe, no? Dati yung Vietnam tayo ang mas magandang ani sa sa bigas. 'Di ba? Hindi natin pinapansin ng Vietnam dati. Ngayon, sila nang malakas ang pag-import nila ng bigas. Sagana sila sa bigas ngayon. Grabe, no? Tayo ngayon, umaasa na lang tayo sa Vietnam, sa bigas. Tapos umaasa tayo ng gasolina sa Iran, sa Middle East. Ang pangit, 'di ba? Ganun tayo kalala. Grabe, 'di ba? or sa Senado? Well, inaasahan ko na kumalma na at makapagtrabaho na kaming lahat. Oh, Magandang umaga po, Senator. Kung pagod sa isang membro ng Senado na binugbog ng PBBM, ano pong aksyon ng Senado ang iyo? at isa pa yun, kasi na-refer to Committee on Rules yung investigasyon tungkol sa Senate siege at ipapakita namin ng buo yung CCTV at yung mga pangyayari Yan. mula sa May 11. Kasi hindi naman May Oo. 13 nagsiklaban na Nagumpisa talaga sa May 11 nung dumating at hinabol, rinesling, ang lakas ng loob, rinesling si Batong Wrestling, 'di ba? Ito buong buo sa Senado galing. Walang kasablay-sablay at kumpleto sila sa Ricardo. Yung video at CCTV ng Senado. Walang kwenta yung galing sa CIDG, NBI, investigation, na kesyo kung ano raw yung pinoprotektahan nilang art drawing na milyon daw. Yun daw, kumbaga bagay lang yun. Yun yung pinoprotektahan nila. Mag-i-invite ka ng NBI na napakarami para protektahan lang yung drawing ninyo dyan sa DSIS. Yan yung portrait ninyo. Nakakahiya kayo, nakakadiri kayo. papaakyat at duguan siyang dumating sa plenaryo. Dugo-dugo yung kamay ni Bato, isipin mo. Pagkatapos noon, si Terence Lim, yung isang usaan namin, hinahawi lang sila na wag papasok dahil ang Senado, katulad ng Congress, ng Malacanang, may sariling security yan. Hindi basta papasok, miski police, miski marines, miski sino, hindi pwedeng papasok dyan kung walang pahintulot. Kaya tinatanong niya, Sir, wala naman tayong abiso niyan. Huwag muna kayo papasok, tanungin muna ninyo. Hinawi-hawi niya, kinuyog siya ng todo, kitang-kita naman sa video, nakadapa na yung tao, pinagsisisipa pa rin, binubugbog pa rin, tapos hinatak pa sa loob ng kanilang van. Milagro nga, nakatakas Pero napilitan kami, padala sa ospital, kasi sugatan naman at talagang bugbog sarado. May tanong dito, Senator from Lila, Pilipina, an NGO. Ito, no, kasama sa mga, yung mga medical certificate, yung mga nakuhang pasa sa medical, yan, yung magiging ebidensya rin niya. Malakas siya, di ba? Helping comfort women victims. Sabi nila, may we submit a question for Senator Amy Marcos. President Marcos is now in Japan for a state visit. As chair Anong of the pakialam Senate namin Foreign sa'yo? Relations Committee, do Anong you pakialam support ng or taong do bayan you, sa'yo? what is your reaction to the call of Lila Pilipina NGO for President Marcos to convey to the Japanese government
their demand for Ano eh, apology and di ba? reparation. Ano yung pinagmamalaki niya na nasa Japan siya at tinawagan siya ng ano, mga mga opisyal ng Japan? Ano yung pinagmamalaki? Yan lang, pambihira. Talagang para ano yan, para matumasang trust rating mo? President? Hindi. Hindi tataas ang trust rating mo kahit na ipatawag ka pa sa Europe, sa Amerika, at sa Japan. For the Filipino comfort women victims as well as historical inclusion. Well, dalawang bahagi yan. Unang-una, sang-ayon ako na kinakailangan kilalanin yung hirap at sakit ng ating mga Pilipinang ginamit bilang comfort women nung nakaraang ikalawang digmaan. Oh, yun Sigurado pwede. ako Yan, na ano nila. nagkahiring kami dyan at narinig namin, ang karamihan, marami sa kanila patay na, di ba? Tapos ilang lola na lang ang natitira. Kailangan talaga bigyan sila ng ginhawa. Pero sa kabila nun, marami rin pagkukulang doon sa pagtutuos ng UN, marami rin pagkukulang at hindi na ibibigay ng Philippine government bilang tulong sa mga sinasabing comfort women. So, sa kabila ng Ano na, itutulong, nakurakot na. Di ba? Ano pang may bibigay na pera para sa mga... Kumbaga, nabaliwala na ng gobyerno. Wala na, burado na sa gobyerno yan. Ito pang gobyerno na to. Wala na. Paano maasikaso yan? pagkilala at pag-apologize ng Japanese government na dekadang hindi nilang ginagawa, sa kabila nun, sana sagutin na rin ng Philippine government ang utang nila sa ating mga lola na inapi nung nakaraang ikalawang gera mondial. Digmaan. Thank you. May tanong naman dito, how is... Marami yun may mga, Yes. may mga scholarship para sa mga apo, mga restoration, bahay, mga Yes. tulong sa medical. Ayan, Lahat yun sagot ng Pilipinas, tapos hindi naman Hindi pa ginawa. naibigay. Grabe, no? Sakit nun. Pero mo, ikaw yung talagang nagipagdigma nung kumbaga naka-experience ka, kumbaga buhay ninyo at nare-rape pa, di ba? Matanda ka na ay nung panahon ninyo, tapos ngayon matanda ka na, tapos hindi ka na mabigyan ng incentives o mabigyan man lang ng scholar ang apo mo. Ang dami palang benepisyo eh. Pero hindi maibigay ng gobyerno ngayon. Ayan ang number one na kalukuhan ng gobyerno na hindi na nila talaga tinantanan, pangungurakot dito sa ating bayan. Pati yung mga veterano na digmaan ng panahon ng Hapon, nadadamay na dahil sa pangungurakot nila. May Sorry. UN resolution yata. Yes, that's right. Tapos Condemning. nagkasundo at ito ang gagawin natin, ito yung gagawin ng kabila. Yun nga, hindi pa na isasatupad. Mas Naman dito, people are asking, how is your mother, former First Lady Imelda Romualdez Marcos? Kamusta naman? Any news about her? my mom What is the fine. secret of her? Syempre, health? nanay ko, okay naman siya. Pero Hindi niya alam. magda 97 years old na yan sa July. Ang 97? tanda na niya Wow. Kaya, eto nga, iniiwasan nga namin na sana hindi na niya nalalaman yung kaguluhan sa politika, lalo na Malamang at sa malamang, hindi alam niya ni dating First Lady Imelda Marcos. Yan pa naman yung okay naman sana yung panahon noon eh. Kesa ngayon, historical ang pangurakot. hindi Grabe. ako sang-ayon sa napakaraming polisiya ng administrasyon ng aking kapatid. Siyempre, ayaw na namin na malaman pa niya, pero may kutob yun eh. Dahil sa amin lahat, kesa sa tatay ko pa, siya yung politiko talaga. At masama ang pakiramdam niya. Sabi niya, hindi maganda ang kalagayan ng bansa. Maraming naghihirap. Ang daming dumadaing sa akin. Alam Oh, niya eh. grabe. At higit Alam pa niya. sa lahat, pinapagalitan ko na nga yung mga yaya niya. Sabi ko, wag na ninyo pakita yung mga balibalita na ang upset lang siya. Ang problema, ang dunong-dunong nun, marunong magbukas ng YouTube, nanonood ng lahat ng Oh, balita. yari. Sobrang Lagot ka. updated at abala siya sa kalagayan ng ating bansa. Tulad Dapat alam niya rin yung nangyayari ng gobyerno na pinaggagawa ng anak niya. Dapat malaman niya rin yun. ng ama ko, talagang tinututukan niya, magkano na ba yung bigas, masyadong mahal, at ang gasolina, paano pa yung nagsasaka sa probinsya, kasi probinsyana naman yun, lalo yung mangingisda na hindi na nagpapalaot ng ilang buwan. Yes. Kasi kayo po ay very vocal sa mga pag-oppose sa administrasyon ng Pilipinas. Sabi niyo po kanina, marami po sa mga kasamahan niyo ang
kinakasuhan na hinahanapan ng butas. Sa palagay niyo po, kayo, bakit hindi po kayo nasasampahan ng any case o sa pag-iinitan sa kanila po ng mga youtuber naman? Talagay ko lahat kami talagang pinupunteriya. As a matter of fact, maraming tumatawag, maraming nagte-text sa amin, taga DOJ, taga OMB, na sinasabi na kaming lahat, yung 13, nagki-case build up na raw. Kini-case build up na raw kaming 13. All 13 of us are being targeted. There is an ongoing effort to build up cases against the present Senate majority. Whether this is true or not, I certainly pray that this persecution, if that is what it will be, will not proceed. Hindi naman maganda ito, lalo tinaharap natin ang napakatinding emergency. Thank you. Sorry kasi Senator has to leave for a lunch appointment. We have maybe last message from the Senator. And ma'am, you have to have a part 2. Ang daming tanong ng mga media. They're very eager to listen to your thoughts. Baka you have a closing statement to the public. Maybe tips sa mga tao naghihirap ngayon. Paano tayo mag-survive sa crisis na gulo sa politika, toxic politics, tapos may Iran crisis na hindi matapos. Any advice or any closing statement? Yes, ang pagkukubli ng flood control masterminds, ang pagpupursige ng impeachment sa mga inaakalang kalaban, ang paghahain ng term extension at Noel, lahat ito hindi sagot sa kahirapan ng pangkaraniwang Pilipino. Sana matutukan na natin ang tunay na trabaho natin na solusyonan at maibsan ang hirap na dinudulot ng Iran war at ng iba't iba pang problema. Napakadaming problema, wag naman mauwi sa drama. At lagi na lang kaming tinuturo na ibinaon daw namin ang Yun. Ayan po, no, napanood po natin ang buong video at ang pahayag ni Senador Mangga Amy Marcos. Talagang detalyeng-detalye, di ba? Yung mga pag-walk out, nabanggit din niya. Kaya ayan po, no. Hanggang dito na lamang po at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe my channel para lagi kang updated sa bawat upload ko. Maraming salamat po.